Hi guys, it's Mel and welcome back to my channel. So this video is actually a follow-up video about dun sa nakwento ko beforehand about my parents kung ano yung visa na ginamit nila papunta dito sa US. So please check out that video kasi dun ko share kung ano yung mga requirements na dinala ni Mama during the interview. And also, si Mama at Papa, hindi sila magkasabay sa interview kasi si Papa meron na siyang visa dati pa and then si Mama, just this year lang siya nagpa-interview. So, just to give you a background, si Mama is housewife, matagal na siyang hindi nag-work. And also, itong application niya for her visa, DIY lang. Kami-kami lang yung nagtulong-tulong para sa kanyang DS-160, sa mga documents niya, kami na nag-compile lahat, sa pagbayad ng visa fee. So, doable naman talaga siya kasi maraming resources online. Pwede kang mag-search about kung ano yung instructions para kung paano i-fill out yung DS-160. Maraming ding YouTube videos na about how to fill out your DS-160. So, be resourceful lang talaga kasi kaya yan kahit walang agency, kahit walang lawyer. So, ayun na nga, nagpa-interview si Mama Feb 16, 2024. So, kung yung mga preparations naman namin is, yung preparations naman ni Mama is, syempre, nag-document review kami. We made sure na kompleto yung mga documents na dadalhin niya just in case na hanapin during the interview. And also, we made sure na kabisado ni Mama yung sa DS-160 kasi tinulungan namin siyang mag-fill out kasi online siya. So, kami yung nagta-type sa DS-160 online tapos sinasabi lang ni Mama sa amin yung mga answers doon sa DS-160. So, nag-familiarize siya. So, pagkatapos naman kasing mag-register sa DS-160 is pwede kayong mag-print ng copy ng kung ano yung mga sinagot nyo doon para ma-review nyo yung mga tanong. So, yun yung ginawa niya. Nag-familiarize siya. Kinabisado niya kung ano yung address na pupuntahan nila dito, mga phone numbers, and etc. So, yung mga details na yun are very important kasi possible yun na tatanungin kung ano yung sinagot nyo doon sa DS-160, dapat consistent siya sa kung ano yung isasagot nyo during the interview. So, ayun lang. And then, part ng preparation is, syempre, yung pagdadasal kasi wala talagang imposible sa kanya. So, ayun nga, thankfully is nag-grant nga sa kanya yung visa. So, ayun. Yung interview appointment ni Mama was in the morning, 7:30 a.m. Dumating siya sa embassy before 6 kasi sabi ko sa kanya, based on my experience, nagpapapasok na kasi yung embassy around 6 a.m. So, pwede namang hindi agahan talaga kasi ma-accommodate ka naman as long as may interview schedule ka on that day. So, ayun, very smooth naman yung process niya at ayun nga, ito na nga yung mga tinanong sa kanya. So, medyo marami, but then, very basic lang naman, just to check kung alam niya kung ano yung purpose niya papunta sa US. So, syempre, ang tinanong sa kanya, binalidate lang naman kung ano yung first, kung ano yung pangalan niya. Tinanong din sa kanya kung kailan ang birthday niya. Also, tinanong din kung ano yung saan ang kanyang birthplace. Tinanong din kung ano ang pangalan ng kanyang mama. Ayun, yun yung first few questions, yun yung basic questions na tinanong sa kanya. Dun sa first na consult, tatlong beses kasi yun. Yung una is parang preliminary interview, tapos yung mga basic questions lang. Yung pangalawa is biometrics, and then yung pangatlo is, yun na yung final interview. So, yun. And then, pagkatapos ng mga basic questions,
pumunta na si mama doon sa biometrics. So, ano lang naman, kinukuha lang yung mga fingerprints and then picture. Ayun. And then, nung sa final interview na niya, ito yung mga questions sa kanya. So, una is, tinanong si mama kung ano yung purpose niya sa pagpunta dito sa US. So, sinagot niya na mag-a-attend siya ng wedding ko. Tinanong din siya kung ano yung work niya. Siyempre, sinagot niya na siya ay isang housewife. And then, next question was, who will fund your travel? So, ito na nga. So, ano yung sinagot niya dito? Siyempre, ang sinagot niya is, ang magfa-fund is ang kanyang husband, yung papa ko. And then, yung follow-up question is, ano naman yung work ng husband niya? Ano ang work ni papa? So, ang sinagot niya is, si papa is, isa siyang retiree from a certain company. So, ayun. So, how long will you stay in the US? Ang sinagot niya is 15 days. But, nung papunta nila mama dito, 6 days lang sila. Then, next is, have you visited the US? So, no, yung answer niya. And, lastly, tinanong si mama about, meron ba siyang document, any document na kay papa. So, binigay niya yung yung photocopy ng passport bio page and US visa ni papa. So, yun yung pinakita niya. And then, after that, ang sabi ng consul is, yun nga, approve siya. And then, just wait for like 14 days para ma-deliver yung visa. So, yun yung mga tanong niya. Sa mga nababasa ko kasi sa mga ibang forum, sabi nila, imposible daw pag housewife or senior citizen. Si mama senior citizen kasi siya, but actually walang imposible. Basta mag-establish ka lang ng strong ties dito dun sa Philippines, and maipakita mo lang na hindi ka mag-overstay dito, hindi ka mag-TNT, and may intention ka talaga na bumalik sa Pilipinas. Yun naman talaga yung hinahanap nila, na yung wala kang mga malicious na intent, hindi ka magtatrabaho, papunta sa US. So, ayun. So, thankfully, yun nga na nag-grant sa kanya ang multiple entry na US tourist visa. Kaya naka-attend sila sa kasal namin ni Ken a few weeks ago. So, ayun lang. And then, hopefully, nakatulong ito sa kung kayo ay nagpaplano or may schedule kayo ng visa interview in a few days. So, God bless sa inyo, and hopefully nakatulong ang experience ni mama sa kanyang US visa interview sa inyong upcoming interview as well. And also, sana ma-approve din kayo. And God bless, and thank you for watching, and I hope to see you guys on my next one.